Hello mga kananay, ngayon ay nandito pala ako ngayon sa airport sa NAIA kasi uwi ako sa probinsya namin. Hindi naasahan mga kananay na yung akala kong bakasyon lang namin ng asawa ko dahil matagal na rin kami hindi nakauwi. At first time ng asawa ko umuwi sa probinsya namin kung saan ako pinanganak. Ay ganito palang mangyayari. Hindi ko inaasahan na kasabay ng pag-uwi ko is mamamatay rin pala ang kuya ko. Ito, papunta na kami sa aming eroplano at kami ay departure na. Papunta na kami sa aming eroplano na sasakyan. Ito mga kananay, nandito na kami sa loob ng eroplano at hindi ko inaasahan na magkakahiwalay pala kami ng upuan ng asawa ko, kaya nagsabi ako sa flight stewardess ng kung pwedeng magtabi kami. Total naman ay marami mga bakante na upuan. Pwede ba kami magtabi na lang? Check lang mo kung may Sige. Ayan na nga, at pumayag naman sila na magkatabi kami kasi marami namang space doon sa eroplano. Maraming mga hindi nakarating or mga... Ito na, nakarating na nga pala kami sa Labo Airport, Osamis. Ayan, tsaka ito na yung pinsan ko na sumundo sa amin. Maraming salamat sa iyo, Giovanni Malon, ang pogi kong pinsan. Sige. At dito hinintay pa namin siya kasi kinuha muna niya yung tricycle niya. Ayan yung pinsan ko na sumundo sa amin. Malaki yan? At kami ay papunta naman sa city muna para bumili or kakain kasi wala pa kaming tanghalian. Gutom na kami nung asawa ko. Welcome sa Osamis. Welcome. Kaso malungkot. Karating din. Kasi yan, yung malaki kasi mabilis lang 45 minutes. Kaya sabi ko, bakit parang ang tagal? Yay! Thank you, Lord. Kahit malungkot. Kahit makalungkot. Buhay. Nalanghap ko na Nagbilang-bilang na nga ako eh. Nagka-countdown ako. Kasi excited na kami eh. Sus Marioso. Biglang nabalita nito na inatake si kuya yun. Mabuti na lang, papunta rin tayo. Maaga kasi, hindi pa nakainom ng gamot yun. Hindi, kay may maintenance, kinakalimutan daw. Hindi. Nagkasalubong pa kami ng ambulansya, yung bilis na takbo. Oh, Alas 6. Tinakbo siya. alas 6 ng umaga? Oo. Maaga kasi tumalis doon. Sabi namin, sino kaya yung sunduin niya? Ayan mga kananay, puro palayan ang makikita nyo dito. O, di ba ang ganda, napaka-green ng paligid. Probinsya talaga. Nakatapos lang. Yung pangalawa, third year college naman yun. Porcher ngayon, no? Oo, magpo-fourth year, teacher naman yun. Malamig yung hangin, no? Ayan mga kananay, dumating na kami sa bahay ng kuya ko. Malungkot lang kasi nga ito ang dadatnan ko. Imbis na i-surprise ko siya dahil uuwi kami ng asawa ko, ako pala ang ma-surprise dahil wala na siya. At ito na yung bahay niya kung saan siya nakaburo. Ito naman mga kananay, ayan na yung kuya kong isa at yan yung ate namin na pangatlo, si Ate Lisa. Kasama ko dito sa tricycle at yun yung kuya ko na naka-jacket at yung asawa ko naman ang nagda-drive dito dahil nga lasing na yung kuya ko. At saka pupunta pala kami doon sa bahay ng kuya ko kasi kukunin namin yung
baboy. Dito pala mga kananay sa probinsya kapag may namatay, nakaugalian na magpakain sa mga tao kung yung mga nag-attend na nag-vigil. Ayan. Papunta kami doon. A few inches later. Ito naman mga kananay, nag-aya yung pinsan ko. Hindi pala muna kami dumiretso doon sa bahay ng kuya ko kasi bukas pa naman namin kukunin yung baboy. Dumaan muna kami doon sa tiyahin ko at dito kami pumunta sa The Hideout. Ayan mga kananay, ang The Hideout ay makikita mo yung mga paligid na kagaya niyan view. Mataas na to mga kananay, mataas ng bahagi ng bundok, kaya dito may mga signal, tsaka upgraded na rin dito mga kananay kasi meron na silang wifi. Oo, pwede ka na mag wifi, tsaka ang signal nila dito ay malakas. Ayan, kaya pwede ka ditong mag tagay-tagay or makipag-date sa mga mahal mo sa buhay. Ayan, yan dito kami ng mga pinsan ko, dinala nila kami dito. And di ba napakamaganda mga kananay. The next day. Ito naman mga kananay, ito na yung time na pupunta na kami doon sa pinakabukid namin. Dulo na to. Or hindi pa talaga yung pinakadulo kasi meron pang Carmen na pinakadulo ng bukid. Ito na yung time na kukunin namin yung baboy. Ito yung daan papunta kung saan nandun yung bahay ng kuya ko na napakatarik at napakabundok mga kananay dati kasi buti nga ito ngayon kalsada na, pero noong panahon ko na nag-aaral pa lang kami, hindi ito sementado, napakaputik at matarik. Kaya yan, buti ngayon ay pinasimento na ng pamahalaan ng Jimenez. Ayan, bumaba kami kasi nga hindi na kayang umakyat ng motor. At saka masyado kaming mabibigat lahat. Ayun, Dyan kami dati pwede maligo dyan. Delikado. Ayan, may ilog, tabi apo. Dyan pa, pwede maligo dyan, no? Maligo. Ito yung papunta sa dating lupa ni tatay. Hindi naman na niya lupa kasi wala na. Ito mga kananay, bumaba na nga kami kasi hindi na kaya ng motor. Naglakad na lang kami ng ate ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung asawa ng pinsan ko kasi hindi na talaga kaya. Okay lang naman mga kananay maglakad kasi nga napakahangin at sariwa yung hangin, tsaka hindi siya mainit. Kasi nga ang dami niyang punong kahoy. Ayan, makikita mo naman. Maririnig mo pa nga yung tunog ng kukok, ng mga ibon, ng uwak. Ayan, napakasariwa talaga ng hangin at saka napakabundok talaga. Ayan, masaya ako kasi nakarating na naman ako dito sa lugar kung saan ako lumaki. Ayan, at kasama ko pa yung ate ko na hindi naman din inaasahan na magkita kami dahil nga sa nangyari. Paakyat. Oo. Ayun, paakyat. Ayan mga kananay, ang layo na ng nilakad namin at sobrang hingal na talaga. Pero okay lang kasi nga ganito talaga ang buhay sa bukid. Walang sasakyan. Kung may sasakyan man, mahirap umangat kasi nga napakatarik niyan. Mabuti na lang at sementado na dahil hindi na maputik. Ayan. O diba, paakyat pa yan. School. Ganun kahirap ang buhay, bukid. Balik, probinsya. Panoorin mo to sa YouTube, I-upload ko to. Upload ni Abigail.
Ha? Upload ni Abigail o ni. Hindi, panoorin mo to sa Sa ay mo. YouTube channel ko. Suporta bukan na rin. Wala pa, wala. Wala pang subscribe, dapat may 1,000 subscriber. Ha? Ay, Abot na to sa taas, gutom na punta. Ang babae mo. wala pumasok yun, hindi bigyan talaga eh. Ayaw! Sorry. Hindi yan. Yan. Malakas pala dito. Ayo! Ito yung bahay ng kapatid ko. Mga buutan, may mga anak. Pareho sa mga anak namin. Bisag gubog iyang papa, kay gangisi-ngisi lang man sila, no? Ayan mga kananay, dahil sa sobrang uhaw na kami at hinihingal ay umakyat yung asawa ng pinsan ko ng buko. Kaya ayan, uminom kami ng buko. Napakatamis at napakasarap ng laman yan. Magiginhawaan ka talaga kasi sa sobrang tarik ng inakyat mo. Ito na pala yung bahay ng kuya ko. Ayan, nakarating na kami. Sobrang tamis ng buko mga kananay. Fresh talaga galing sa puno ng kahoy. Ito naman mga kananay, ito yung time na nakabalik na kami dito sa bahay ng kuya ko. Ito nga pala mga kananay ay yung kinuha namin baboy, kinatay na nila. Ayan. Ito na yung time na ililibing na yung kuya ko. Ayan, kaya ayan yung nagdadasal para sa huling dasal niya. At saka ayun na nga yung mga ka-guardians ni Kuya Bart. Maraming salamat sa inyo sa pagmamahal ninyo, lalong-lalo na kay Kuya Edwin. Ayan yung asawa ko nakaupo na nakaredy na kami para ihatid sa huling hantungan ang aking Kuya Bartolome Gumonit. Ayan yung mga ka-guardians niya na sila na yung nagbuhat sa kuya ko. Nakakalungkot man, pero ayan yung si Kuya Edwin na sobrang sila, matulungin sila at talagang mga guardians talaga sila. Maraming salamat sa inyo. Tayo sa gilid tayo. Dito sa gilid tayo.
Ito mga kananay ay huminto muna kami sa simbahan para ma-bless ang kuya. Ayan, dumating na kami dito sa simbahan para i-bless siya ng pari. Ayan. Papasok pa lang kami at kararating pa lang namin dito. Tara pa. Si baby na. Leo, dalare. Ano yan ito sa misan? Ikaw na lang dahil. Charlie. Lamutin mo na so. Ano isa na wala. Siguro naman ano. Wala dia. Sila. Oo, kay nanay, kay tatay. Kunoy. Salamat sa kayo, Noy. Isa pasaway ko na pero pinangga ka natin. Ito. Matay mahimo.
Watay na yung kinabuhi. Ako ganay wa ko kapalugon sa inungdan ng mga kamatayan kung litro na magkamatay. Udawato nung ginatuman. Bro, ito may bako bro. Wala rin mga waris sa camel. Ha? Wala rin mga waris. Mga waris. Wala. Purot ng bato. Grabe bro, wag kita.